Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Eton Squad. My name is Eddie. So for today's video, isang kababayan natin ang na-offload kasama yung kanyang minor child. May biyahe sana sila papuntang US from the Philippines, pero hiningan sila ng certificate na ito at hindi niya na ipakita or hindi na process kasi hindi niya alam may ganitong kalakaran pala kung yung anak mo ay ipinanganak dito at nag-process kayo ng CRBA. Alamin natin yung case ni Kabayan at sana maging heads up ito sa mga magulang, lalong-lalo na doon sa mga nag-process ng CRBA dito sa Pilipinas. Details coming right. So, sa totoo lang, nung una kong nabasa ang scenario na ito sa isang group kung saan ito pinost, first time kong narinig about this certificate. This certificate of exemption na ini-issue ng Bureau of Immigration para sa mga minor kids. Yung alam ko lang kasi is exit clearance for adult foreign nationals who have stayed here in the Philippines for more than 6 months. Meron din pala para sa mga bata. Yung mga ipinanganak dito na yung parent na isa is foreign national, tapos yung isa naman is Filipino citizen. Kasi yan yung nangyari sa bunso namin. Ipinanganak ko yung bunso namin dito sa Philippines. So we had to file for the CRBA na final namin sa US Embassy Manila to recognize her US citizenship. So etong si Kabayan na offload sila, actually siya good to go. Pero yung anak niya nga, 8 months old, hindi niya naman pwedeng iiwan yun sa airport. So, dalawa na lang silang na-offload. At eto yung naging case nila. So, sabi niya, hello po, na-offload po kami kagabi sa Pilipinas. Hindi po kami nakalipad. Mag-ask lang po dito if alam nyo yung Certificate of Exemption. Hinahanap po kasi ng immigration officer sa baby ko yon. Need daw po siya dahil first time daw lalabas ng bansa ng 6 months old baby ko. So, 6 months pala, hindi 8 months. Ano po ba yon? Parang now ko lang po siya narinig kaya hindi po kami aware sa document na yon. By the way, US passport po yung anak ko. Salamat po sa tutugon. So, yun nga, yung bata dito pinanganak. So, I assume the father is a US citizen, tapos yung nanay maybe dual citizen or naturalized na din. Kasi kapag ganyan yung nangyayari, kapag dito nyo pinanganak yung mga anak ninyo, and if you guys want to recognize their foreign citizenship, kailangan yung mag-file ng consular report of birth abroad or CRBA sa mga respective embassies ninyo. So, eto si Kabayan, nag-file sila ng CRBA sa US Embassy Manila, then kinunan ng US passport yung anak. Hindi niya kinunan ng Philippine passport, though the birth certificate of the child is Philippine birth certificate kasi dito naman siya pinanganak. Pero yun nga, 6 months old yung bata, remember the rule for foreign nationals, adults, na nagstay ng 6 months or more sa Pilipinas, ay nire-require ng exit clearance. Ito din pala yung Certificate of Exemption para sa mga minor kids na foreign passport holder. Regardless na may Philippine passport yung bata kasi technically the child is dual citizen by birth. Hindi niya nga lang nakunan ng Philippine passport. Yung sa anak ko, nag-file kami ng CRBA, may US passport siya, then nag-file din kami ng Philippine passport para wala kaming maging problema kung lalabas man kami ng bansa. So yun nga, hinanapan siya ng Certificate of Exemption. And to those of you who are curious, what is the Certificate of Exemption? Ito yung is issued to departing foreign minor nationals to prove that they have no derogatory records in the country and have no pending obligations with the government at the time of issuance. So may mga nag-reply naman sa post niya at meron din namang mga kababayan natin ang nakaranas ng ganitong
scenario. Babasahin natin yung ni-reply nila sa kanya for suggestion. Kasi yung iba, akala nila is yung parents' consent kasi siya lang mag-isa ang babiyahe. But it's not the parents' consent yung involved dito. Ito yung certificate of exemption. Actually, matagal na ako nagba-vlog about immigration, but this is the first time hearing this and I wanted to share this with you guys. Lalong-lalo na doon sa mga mag-asawa na dito pinanganak yung mga anak nila with a foreign national spouse. Kaya importanteng alam ninyo ito kabayan kung lalabas ng Pilipinas, lalong-lalo na kung yung anak nyo is foreign passport lang at 6 months or more na dito sa Pilipinas, nagre-require ang Bureau of Immigration ng Certificate of Exemption. I know, dagdag gastos na naman ito, but unfortunately, it's the immigration law. And I was happy learning this certificate kasi nga, yung isang anak namin dito pinanganak sa Pilipinas at nag-file kami ng CRBA and thankfully, we went ahead and filed for the Philippine passport kasi siguro kung hindi namin final yung Philippine passport niya at lalabas kami ng bansa, sangkatutak na penalty siguro yung pabayaran namin. So, ito yung naging reply ng mga kabayan natin na nakaranas ng same case sa na-offload natin na kabayan kasama yung kanyang minor child. Sabi ng isang kabayan natin, this happened to us 2 days ago. We have to go to Terminal 1 to get it. My daughter's first time to go to the States and we only have her passport. So, yung US passport lang. I thought that's all we need. She is 8 months old. Mabuti na lang at maaga kami nakarating sa airport. From Terminal 3, transfer kami sa Terminal 1. Mabuti na lang talaga at kami maaga. Kasi punta na naman kami sa Terminal 3 to get the paperwork. Kasi sa Terminal 3, meron silang 24/7 one-stop shop. Pwede kayo mag-process doon ng exit clearance, visa extension. Pwede, may Bureau of Immigration office doon. They need the baby's birth certificate and my dual citizenship and the boarding passes. Waited almost an hour to finish the paperwork. Mabuti na lang talaga at gabi na at kami na lang yung tao doon. Then, balik na naman sa Terminal 1 para ipakita sa immigration officer. Was struggle talaga kasi may batang dala. So, this is good info, lalong-lalo na doon sa mga, sabi ko nga, yung nakapag-file ng Consular Report of Birth Abroad, yung CRBA. Kung lalabas man kayo with just the foreign passport of your baby, make sure that you guys file for the Certificate of Exemption. Bago yung mga flight ninyo, sabi nga niya, yung hiningi sa kanya is yung birth certificate ng bata, yung dual citizenship certificate niya, at yung boarding passes nila. Mabuti na lang talaga at maaga si kabayan sa airport kasi kung wala na silang time to process it, for sure, na offload talaga sila. Ito din yung reply ng isang kabayan natin. US passport anak mo and walang Philippine passport, considered as foreigner siya sa Philippines kahit dyan pa siya pinanganak. Dahil nag-stay siya ng 6 months sa Pinas, hinahanapan siya ng proof na cleared siya sa immigration. Kung may PSA passport yung bata, swerte mo. Di ka magbabayad ng malaki. Hinanap nila certificate lang ng exemption. Madali lang kunin sa immigration yan. Yung anak ko, mahigit 1 year nagstay sa Pinas, nag-penalty pa ako, plus yung immigration kemi sa Pinas. Sa US, pinanganak, US passport nung pumasok sa Pilipinas, pero nakuhanan ko, paalis na kami, di umabot yung Philippine passport. Nung nagpunta kaming immigration, sayang, sana nag-ask ka dito, ano need kasi first time pala alis. So yes, nangyayari pala talaga ito, hindi lang kay kabayan, pero unfortunately, na-offload sila, sayang yung ticket, sayang yung time, magre-rebook na naman or magpe-purchase ng bagong ticket kasi nga, hindi sila nakasakay ng eroplano. So, this is a heads up. Enough na siguro yung nabasa natin ng mga comment na this is true and legit na hinahanap nila doon sa mga batang pinanganak dito sa Pilipinas. Even probably, kasi ito si kabayan, pinanganak sa US yung anak niya, US passport lang. If you have a foreign passport, you're actually considered foreign national sa Pilipinas. Kaya, if you're a dual citizen, I know it's not mandatory,
to apply for Philippine passport, but it will save you so much hassle when it comes to immigration process kung dual citizen ka. So sana may natutunan tayo sa video ito ni Kabayan para dun sa mga paalis ng bansa for the first time traveling with their minor kids using only the foreign passport. Kung dito mo naman pinanganak sa Pilipinas, gaya ng nasabi ko, technically, yung bata is dual citizen. All you need to do is apply for the Philippine passport kasi meron na siyang Philippine birth certificate. And according sa scenario ni Kabayan, the Philippine birth certificate unfortunately doesn't do the trick para ma-waive kung anumang penalty ang mai-incur ng anak mo kung medyo matagal siyang naglagay dito sa Pilipinas. So may mga kabayan ba tayong nakaranas ng ganito na hinanapan ng certificate of exemption dahil dito pinanganak yung mga anak nila, so foreign national spouse, tapos naglagay sa Pilipinas ng mahigit 6 months at lalabas ng Pilipinas for the first time, pero wala kayong kaalam-alam with this particular document, the Certificate of Exemption. Kung ma-share nyo ang inyong experience, I would really appreciate it, guys. So, this is the latest. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, tiwala at suporta sa aming channel, The Eton Squad. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa video ito at sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya. Muli kabayan, ako'y nagpapasalamat at nawaya inyong biyaheng papuntang Pilipinas man or paalis ay maging smooth, hassle-free at stress-free. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na travel update. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.